itong nyog sa unang tingin, pero ang mga bunga maliliit at kumpol-kumpol. Sa Ingles, sugar palm. In short, puno ito ng kaong. Opo, ang makudat at napakatamis na sahog na kaong sa halo-halo galing sa punong ito. Pero dito sa Kaong capital of the Philippines, ang bayan ng Indang sa Cavite, kilala ito sa tawag na irok. At hindi lang daw ang minamatamis na kaong ang nakukuha rito, pati na ang napakaasim na sukang irok. Ang magsusukang si Almendras, mag-iisang dekada na itong hanap buhay. Bago mamatay ang aking biyanan, siya kasi ang kauna-unahan dito nagturo sa aking magsukat. Umaga pa lang, sinusuyod na niya ang gubat para maghanap ng irok. Akit ako para putulin yung aking piniprepare na bulaklak. Ang ginagawang suka ang nakokolektang katas mula sa sanga ng puno. Ito po ay magiging brown kapag siya pwede nang pukpukan para tumagas ang tuba. Para mas mabilis na lumabas ang katas, pinupukpok niya ang parteng ito ng puno. Ito ang nagbibigay ng hudyat na ang insekto para malaman namin na siya ay mabango na. Kailangang inaalog-alog din daw ang bulaklak. Para lalong kumatas sa labas kanyang tuba. Gano'ng katagal dapat nililugtan? Mga 10. At saka niya pinutol ang sanga. Sa pinagputulan ng sanga, unti-unting lalabas ang katas ng irok o yung tinatawag nilang tuba. Kukunin ko na yung tuba para maisalin ko sa aking lalagyan. At makikita natin ang kulay nito ay medyo puti pa. Matamis ang kanito. Ang mga nakolektang tuba, ibinuhos niya sa tapayan o bangang ito. Itong tapayan na ito ay binigay sa akin ng biyanan ko. Tansya ko nasa 80 years old na. Iimbak niya ito sa loob ng 1 buwan hanggang sa ito'y maging sukang irok na ibibenta 35 pesos kada 1.5 litro. Ang lutong adobo ng misis ni Almendras mas lalo raw sumasarap kapag ginamitan ng sukang irok. Hindi po siya yung sobrang asim na type ng suka. Yung asim niya, hindi nangangagat sa dilak. Dito naman sa Bayawan City sa Negros Oriental, ang kanilang suka hinuhukay lang sa lupa. Kaya ang tawag nila rito, linubong. Ibig sabihin, inilibing. Ang paggawa nito, hindi ibinabaon sa limot ng 72 anyos ng si Lola Hulpa. Nagsugod ko gama sa suka, 15 pa. Dito dapat doon kaus-us na diya. At tuwing Biyernes Santo lang daw niya ito ginagawa. Maglubong mig suka alas 12. Ayun tambal, tambal sa kuan, panghaplas. Pero ipapakita niya ngayon ang proseso ng paggawa ng linubong kahit hindi pa mahal na araw. Ang nakolektang tuba, isinilid ni Lola Hulpa sa mga bote ng alak. Ayun, putos yung plastic para di mahugaw. Sunod siyang nagpahukay sa lupa. Tuhod na ba nakalalom? At saka tinabunan ng lupa. Mauna nang pagkuan na mo, lubong. Diri na mo gilubong ang 50 ka botilyang suka sa Biyernes Santo o kayo niya sa usa ka tuig. Kanang suka nga nilubong ma'am, daghan magamitan. Dili ra kay gamitan namo sa among itambal-tambal sa mga bata o magsakit ang ulo. Di magamit namo pod sa amo pong pagkaon. Si Donna,
Abanger sa tuwing may hinuhukay na linubong si Lola Hulpa. Medyo nakakaiba siya sa coconut vinegar kasi iba yung level ng pagkaasim niya. Ang nabibili niyang linubong, ginagawa niyang sinamak o yung spiced vinegar ng mga tiga-Visayas. So ito na po yung blended na spices. Iba talaga yung lasa pag nilibing na suka. Naubuhon ko sa kay Patikaslom. Pero hindi lang daw masarap ang linubong. Kapag ipinahid daw sa balat, pinaniniwalaang nakagagaling din. Amo po ning ginahaplas sa mga sakit-sakit sa lawas, pareho og lana. Wala talaga ng basehan or mga studies talaga na once na pinahid ang suka doon sa ating katawan, no, ay gagaling tayo nito, no. Pero once kasi na ininom natin yung suka mismo, meron talagang antioxidants ito. Pero kung suka ang pag-uusapan, pahuhuli ba dyan ang pambato ng tinaguriang vinegar capital ng Pilipinas, ang bayan ng Paumbong sa Bulacan? At ang ipinagmamalaki nila rito, ano pa kundi ang kanilang sukang paumbong. Isa sa institusyon na kung maituring sa paggawa nito, si Lolo Rodolfo, na 6 na dekada nang gumagawa nito. Mga 10 taon ako nung ako magsimula rin. Ang tatay ko ang nagturo sa akin ng lahat na yun. Ang nagpapa-espesyal daw sa kanilang suka ang gamit nilang tuba na hindi nagmula sa nyog o tubo, kundi sa nipa. Bago sila mangolekta ng tuba, ang puno, kailangan daw munang sipa-sipain. Mga 10 sipa yun. Saka hagod ako rin mga ganun para yung katas niya makyat dito. Pagitan 3 araw, sisipain muli yun. Pag abot ng 1 buwan, pwede nang lagutin, putulin. At sasahurin ang katas. Ang mga nakolektang katas, iiimbak sa mga banga sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Nanunuot po kasi ang asim ng sukang paumbong. Wala pong halong chemical, lasang organic. Pero ang pinangangambahan niya, parang nawawala na raw ang asim ng industriya ng pagsusuka sa kanilang lugar. Pakaunti na kasi ng pakaunti ang mga puno ng nipa sa paumbong. Dati umabot pagka yung 5,000 sa buwan. Ngayon hindi na maabot kasi sa buwan, 1,000, 2,000. Marami pang nagtutuba nung araw. Ngayon po nasa mga 40% na lang po sila. There are a variety of factors po na nag-cause nito. Yung mga widening ng mga waterways, yun nakakontribute din po yun kasi marami pong mga sasa or nipa na natatanggal. Mahalaga sa akin yun. Na kasi katulad ngayon, yun lang ang nagiging hanap buhay ko. Hanggang kaya ko pa, sisikapin ko pa ang manuba. Tayong mga Pinoy, kung minsan napapangiwi na lang o nasusuka sa ating mga pinagdaraanan, ang ating mga magsusuka at tayong lahat dapat hindi susuko!